Agad na napagtanto ni Chendo na wala na siyang panahon para magdalawang isip pa. Batid niyang kinakailangan niyang sumungod agad upang agawin ang bentahe bago pa man tuluyang makarecover ang kanyang katunggali. Sa sandaling mabuang siyang iyon, mabilis siyang sumalubong patungo kay Zhou Xiaogu nang walang anumang pag-aalinlangan. Hindi naman nakaligtas kay Zhou Xiaogu ang biglaang pagbabago sa kilos ni Chendo, at malinaw na mas maliksi na ito ngayon kumpara sa mga nauna nitong galaw. Kitang-kita ang mabilis na pag-ikli ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang mailagan ng maayos ang unang hagupit na pinakawalan ni Chendo. Bago pa man tuluyang matapos ang unang palitan, agad na sinundan iyon ni Chendo ng isa pang mabilis na pagsugod, subalit muli itong hinarang ni Zhou Xiaogu ng buong tapang. Habang patuloy silang nagpapalitan ng mga pag-atake, napansin din ni Zhou Xiaogu na hindi lamang bilis ang bumubuo sa mga atake ni Chendo, kundi lalo ring nag-ibayo ang bigat ng bawat bitaw nito. Ang bawat hampas ay mas mapursa at mas matindi kaysa kanina, na mabilis niyang iniugnay sa epekto ng martial soul attachment. Muling nagtagpo ang dalawa sa isang mabilisang pagkilos habang kapwa nag-aabang ng tsansa sa susunod na salpukan. Ang espasyo sa pagitan nila ay parang naglaho dahil sa tindi ng kanilang bilis habang naghahanap ng pagkakataon na makalamang sa isa't isa. Sa gitna ng mainit na labanan, nakakita si Chendo ng isang pagkakataon sa depensa ni Zhou Xiaogu. Nang hindi nag-aaksaya ng oras ay agad niya itong sinunggaban, ngunit halos kasabay nito ay naalimpungatan din si Zhou Xiaogu sa sariling pagkakamali. Gamit ang kanyang armas, mabilis niya itong iwinasiwas at buong gilas na isinalag ang pag-atake ni Chendo bago pa man ito tuluyang makatama. Dahil sa lakas ng banggaan, bahagyang napaatras si Zhou Xiaogu nang maramdaman niyang nawala sa sentro ang kanyang tindig. Nasira ang katatagan ng kanyang katawan dahil sa tindi ng puwersang kanyang sinalo, kaya naman naisip niyang kailangan muna niyang ayusin ang kanyang posture upang maibalik ang buong kontrol sa kanyang sarili. Agad na napansin ni Chendo ang pagkakataong iyon at nakita niyang tuluyan na niyang nag-ulo ang ritmo ng kanyang kalaban. Malinaw ang takbo ng kanyang isip na hanggat hindi niya hinahayaang makatayo ng maayos si Zhou Xiaogu at hanggat hindi nito nababawi ang kanyang balanse, tiyak na sa kanya mapupunta ang tagumpay sa tunggaliang ito. Dahil dito, hindi niya binigyan ng kahit kaunting pagkakataon na makahinga ang kanyang katunggali sa pamamagitan ng sunod-sunod at mabibigat na pag-atake. Ang bawat sipa at suntok ay walang humpay at umaapaw sa lakas, na may layuning tuluyang durugan ang depensa ni Zhou Xiaogu. Sa kabila ng walang tigil na pag-ulan ng mga atake ni Chendo, nanatiling nakatutok si Zhou Xiaogu sa kanyang pagtatanggol at patuloy na sinasalag ang bawat panganib na dumarating. Samantala, lalong lumakas ang tiwala ni Chendo sa sarili na kaya niyang pabagsakin si Zhou Xiaogu. Habang tumatagal ang laban ay lalo ring tumitibay ang kanyang pananalig, hanggang sa dumating ang sandali na ibinuhos niya ang kanyang pinakamalupit na saksak. Kasabay nito, rumahistro ang matinding determinasyon sa kanyang nagliliwanag na mga mata. Sa panig naman ng mga nanunood, labis na natigilan ang mga prinsipal sa kanilang nasasaksihan dahil ang lakas na ipinamamalas ni Chendo ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Ginamit niya ang kanyang antas 10 mental power upang piliting isagad sa 100% ang kanyang martial arts index. Doon lalo nilang napagtanto kung gaano pala kalalim ang pagtatago ng kapangyarihan ng batang ito. Hindi nila akalain na may ganito pa palang antas ng kakayahan si Chendo na matagal nitong hindi inilalantad sa lahat. Nang dahil dito, napaamin ang principal ni Chendo na umaasa pa naman siyang magagabayan niya ito ng kaunti kapag natalo ito sa laban na ito. Noong una ay iyon talaga ang kanyang balak, ngunit matapos masaksihan ang kasalukuyang bangis ng bata ay tuluyan nang nagbago ang kanyang pananaw pati na ang kanyang mga plano. Sa kanyang palagay, dapat na ngang maghanda si Chendo na iuwi ang kampyonato. Pilit man niyang itinago ang kanyang labis na kagalakan upang mapanatili ang kanyang kagalang-galang na imahe, sa kaibuturan ng kanyang isip ay paulit-ulit niyang hinihimok si Chendo na pabagsakin ang kalaban at sagaidan ang tunay nitong potensyal hanggang sa huling sandali ng tapatan. Sa kabilang panig naman ng mga manunood, seryosong nagwika si Teacher Pang na kinakailangan na nilang itaas ang antas ng kasunduan, dahil para sa kanya ay malinaw na karapat-dapat na si Chendo sa isang B-class contract. May kaunting hiyang sumang-ayon naman si Teacher Yu at sinabing mukhang kailangan na nilang isantabi ang kanilang pride upang muling pakiusapan si Chendo, dahil sa puntong ito ay wala na silang maipipintes pa sa ipinamamalas nitong talento. Samantala, nang marinig ni Principal Joe ang usapan ng dalawa,
doon lamang niya natuklasan ang isang bagay na hindi niya akalain, na tinanggihan pala ni Chendo ang alok ng mga ito noong nakaraang araw. Bigla namang binalingan ni Teacher Yu si Principal Joe at direkta itong tinanong kung paano pa nito nagagawang manatiling kalmado sa kabila ng takbo ng laban, lalo na't kilala ito bilang isang amang labis na sumasamba sa kanyang anak. Idinagdag pa niya na kung walang magiging aberya ay siguradong lalasap ng pagkatalo si Zhou Xiaogu. Mahinahon subalit may awtoridad na sumagot si Principal Zhou Cheng na hindi tama ang ganoong klaseng loika, dahil kapag walang nangyaring hindi inaasahan, ibig sabihin ay doon mismo may magaganap na sorpresang hindi inaasahan. Sa gitna ng nagbabagang arena, muling nag-abot at nag-umpugan ang mga sandata ni Chendo at Zhou Xiaogu. Umalangaw-ngaw ang nakabibinging tunog ng kanilang salpukan habang walang sinuman sa kanila ang nagnanais na umurong o magbigay ng kahit ketiting na luwag sa bawat isa. Sa mismong sandaling iyon, laking gulat ni Chendo nang mapansin niyang ibang-iba na ang lakas at bilis ni Zhou Xiaogu kumpara kanina. Ang kapangyarihang pinakakawalan nito ngayon ay mas matindi, mas mabilis ang bawat bitaw, at may pambihirang bigat na nakapaloob sa bawat hampas. Lalo pa siyang napatulala nang biglang magsalita ng seryoso si Zhou Xiaogu. Direkta nitong pinuri si Chendo at sinabing talagang kahanga-hanga ang kakayahan nito, na maging sa mata ng kanyang sariling istriktong ama ay maituturing itong isang tunay na henyo. Malinaw sa tono ni Zhou Xiaogu na hindi lamang ito basta papuri kundi isang mataas na pagkilala sa lakas na ipinakita ni Chendo. Subalit matapos bitawan ang mga salitang iyon, buong pagmamalaking idinagdag ni Zhou Xiaogu na kung henyo man si Chendo, siya naman ay isang henyo sa hanay ng mga henyo. Dahil sa mga tinura nitong salita, doon tuluyang naliwanagan si Chendo sa totoong kalagayan ng kanyang katunggali. Napagtanto niyang nagtataglay din pala ito ng martial soul. Hindi lamang iyon, dahil taglay rin ito ang tier 1 limit martial arts na perpektong pinagsama sa antas 10 mental power. Sa mga sandaling ito, kapwa muling humanda ang dalawa para sa mas madugong bakbakan, dahil batid nilang ang susunod na tagpo ay hindi na lamang isang simpleng palitan ng galaw kundi isang direktang pagpapasiklaban ng kanilang pinakamalupit na lakas. Muling pinasabog ni Chendo ang kanyang bilis upang sumugod ng marahas. Wala siyang pag-aalinlangang dinaluhong ang kalaban at ibinuhos ang buong puwersa ng kanyang tindig, ngunit sa kabila ng kanyang liksi, walang kahirap-hirap itong nasalag ni Zhou Xiaogu gamit ang sariling sandata, na tila ba nabaon na sa kanyang isip ang bawat susunod na hakbang ni Chendo. Dahil dito, muling hamanay ng poster si Chendo habang unti-unting bumabalot sa kanyang katawan ang nagliliwanag na asul na enerhiya, na malinaw na hudyat na muli niyang pinag-iisa ang kanyang lakas para sa susunod na banat. Subalit bago pa man siya tuluyang makabuhat ng kilos, mabilis nang sumalubong pasulong si Zhou Xiaogu upang unahan siya. Isang napakabigat na hampas ang agad nitong pinakawalan ng walang anumang babala, ngunit mabilis naman itong nasalag ni Chendo gamit ang kanyang espada. Sa tindi ng puwersang dala ng atake ni Zhou Xiaogu, bahagyang napaatras si Chendo dahil sapat ang bigat ng hampas upang mayanig ang kanyang depensa at itulak ang kanyang katawan paurong. Nang mapansin ni Zhou Xiaogu ang epekto ng kanyang banat, bahagya siyang napangiti. Kasunod nito, wala siyang sinayang na kahit isang saglit, mabilis siyang nagpakawala ng isang paitaas na taga na nagpalabas ng rumaragasang enerhiya na tila alon ng katubigan. Ang kapangyarihang ito ay sumabog kasabay ng kanyang sandata at dumiretso kay Chendo sa isang napakalakas na hagupit, na nagawang magpatalsak sa hawak nitong espada. Tuluyang nawala ang sandata sa pagkakahawak ni Chendo, mabilis na lumipad sa ere, at marahas na bumaon sa sahig ng arena. Nang makita ni Zhou Xiaogu si Chendo na nakatayo na lamang sa kanyang harapan, tahimik at bahagyang nanginginig ang katawan, direkta niya itong tinanong kung bakit tila naglalaho na ang lakas nito, at kung nauubusan na ba ito ng enerhiya. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, malamig niyang idineklara na tapos na ang laban para kay Chendo. Bagamat ganoon ang kanyang binitawang salita, sa kaibuturan ng kanyang isip ay inaamin niyang tunay siyang napabilib sa ipinamalas ni Chendo, dahil ang determinasyon at pambihirang kakayahan nito ay lampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Subalit para sa kanya, hindi pa rin ito sapat upang baguhin ang magiging wakas ng paligsahan. Bago pa man tuluyang mailabas ni Zhou Xiaogu ang kanyang huling pag-atake, seryosong nagsalita si Chendo. Malinaw at matigas ang kanyang tinig nang sabihin niyang kung tapos na ba o hindi ang laban, walang karapatan si Zhou Xiaogu na magpasya nito. Agad na kumilos si Zhou Xiaogu gamit ang kanyang buong lakas upang tapusin na ang laban sa pamamagitan ng kanyang huling buwelo,
At walang pag-aatubili siyang sumugod upang ibigay ang pangwakas na hampas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, malamig na binanggit ni Chendo ang mental shock war stomp, kasabay ng biglaang pagkislap ng isa niyang mata. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.